Ang puso ng tunay na pastor. Ang kwento at pananampalataya ni Archbishop Art Ferriol, ang ministeryo ay isinasa puso. Kinakailangang magkaroon ng puso na gaya sa isang pastor ng mga tupa, sapagkat ang puso ng isang pastor ay para sa kapakanan ng kawan. Hindi naghahanap ng kaalwanan, pera at pabor. Ang iisipin lang ay para sa kapakanan ng mga tupa. Ang matagumpay na pastor ay may puso ng isang alipin. Magiging masaya kang gagawa, hindi ka maghahanap ng kung ano paman. Ang kapatid na Arturo T. Ferriol ay inihanda ng Diyos upang maging mabuting pastor. Ito ay napatutunayan sa kanyang mga gawa at pagtatagumpay sa ministeryo. Maging ang kanyang buong sambahayan at kapatiran ay nagpapatotoo ng mga kahangahangang gawa ng Diyos sa kanyang buhay bilang isang mabuting pastor. Siya ay ipinanganak noong Hunyo 11, 1938 sa mag-asawang Mariana Tan Ferriol at Juan Ferriol na silang naging kanyang unang halimbawa sa matibay na pananampalataya sa Diyos. Bata pa lamang ay kinakitaan na siya ng pagsunod at pagpapasakop sa kanyang mga nakakatandang kapatid na sina Artemio at Arsenio. Gayon din siya ay totoong maalalahanin sa kanyang mga nakababatang kapatid na sina Domingo, Lenny, Librada, Pachita at Leticia Ferriol. Bilang lumaki na may takot sa Diyos at sa saway at disiplina ng kanilang ama, di naging mahirap na tanggapin niya ang Panginoon nang mapangaralan siya ng nakakatanda niyang kapatid na Arsenio. Katulad ng kanyang kuya na si Arsenio, taong 1958 ay agad siyang pumasok sa Foursquare Bible School Institute, FBI, pagkatapos ng high school. Siya ay naglingkod bilang tagapagsalin sa wikang Ingles ng kanyang mga guro sa paaralang Biblia. Sa pamamagitan nito, siya ay naging kapurihan ng kanyang mga guro, lalo na ng kanilang dean na si Donald McGregor. Taong 1959 naman noong siya ay naging student pastor ng Foursquare sa Cavite. Ang kanyang pag-aaral sa FBI ay nagbunga ng mga pagkakatiwala. Taong 1961 noong siya ay nagtapos sa paaralang Biblia. Nagsilbi din siya bilang Tagalog pastor, assistant ng American minister at Kalaunan, ay naging ordained pastor at tagapangasiwa ng main church ng Calvary Foursquare Church sa Santa Mesa. Habang nagpapastor, kanyang tinapos ang kursong Bachelor of Arts in Guidance and Counseling sa Divine Word College at kalaunan ay tinapos din ang kanyang Master of Arts in Guidance and Counseling sa De La Salle University, Manila. Siya din ay naging board member ng Philippine Bible Society at professor sa FBI Central School. Bagaman nagkalayo sila ng kanyang kapatid na Arsenio, nang siya ay nadestino bilang pastor sa Foursquare Church sa Malagasang Imus, Cavite, ang magkapatid ay nanatiling may mabuting ugnayan. Kanyang ibinigay sa nakatatandang kapatid ang mataas na paggalang at pagkilala, gaya ng itinuro sa kanila ng kanilang ama. Habang siya ay nasa magandang kalagayan ng kanyang ministeryo sa Foursquare, nangyari ang mga kaganapan na lumiglig sa ministeryo ng kanyang kapatid. Napagbintangan si Pastor Arsenio. Nang maling haka-haka na siya ay bumubukod at nagtatayo ng sariling kongregasyon sa Malagasang. Ang pamunuan ay nagalit sa kanyang kapatid at sa hindi maayos na diskusyon, kinuha nila ang lisensya ni Pastor Arsenio bilang ministro ng Foursquare, hanggang sa kanyang mapasimulan ang People's Missionary Church. Sa mga unang taon ng PMC, may ilang mga miyembro na nais humiwalay at nais gawing pinuno ng oposisyon si Pastor Arturo. Mariin niyang tinanggihan ng mga insinuasyon na labanan ang kanyang kapatid at sinabing, "Hindi ninyo kilala ang mga Ferriol." Ang kanyang pagmamahal at paggalang sa nakatatandang kapatid ay higit pa sa kanilang relasyon bilang magkapatid.
ito ay pagkilala din sa pagkatawag ni Pastor Arsenio. Taong 1974, makalipas ang 5 taon, nagpasya si Pastor Art na sumunod sa ministeryo ng kanyang kapatid na Arsenio at sumanib sa Pentecostal Missionary Church of Christ, ika-4 na watch. Alam niya sa kanyang puso na ang kanyang kapatid na Arsenio ay tunay na tinawag at pinili ng Diyos upang maging apostol sa ka-4 na katayuan sa Foursquare at sumama sa kanyang kapatid. Kaya siya pangunahing kumumbinsi sa kanya na iwan ang kanyang ay agad na nagpabautismo kay Apostol Arsenio sa ilog ng Montalban, Rizal. Binitawan niya ang kanyang maayos na kalagayan sa Foursquare Church at nagpasyang sumama sa kapatid upang itayo ang bantayog ng pananampalataya sa Pentecostal Missionary Church of Christ, ika-4 na watch. Anya, hindi niya hininging sumama ako sa kanya. Ako ang nagsabi na sasama na ako sa kanya. Ganun din, sa kanyang karanasan bilang professor ng Foursquare Bible Institute, kanya ring pinasimulan ang Maranatha Bible School noong 1975. Siya ay naging kasangkapan sa paghuhubog at pagtuturo sa libo-ibong mag-aaral sa paaralang Biblia ng ika-4 na watch. Bilang dating propesor ng paaralang Biblia ng Foursquare, akala niya ay sapat na ang kanyang kaalaman tungkol sa Biblia. Ngunit nang ibinigay sa kanya ni Apostol Arsenio ang tunay na aral ng doktrina ng ika-4 na watch, natiyak niya na ang doktrinang ito ay totoo at hindi siya manghihinayang na ibuwis ang kanyang buhay para sa doktrinang ito. Kaya sa pamamagitan ng karunungan at tapang na ipinagkaloob sa kanyang ng Diyos, itinuro niya ng buong sikap sa mga kabataan ang tamang katuruan ng doktrina sa iglesia sa ika-4 na pagpupuyat. Ang mga unang taon ng iglesia sa ika-4 na pagpupuyat ay nakakita ng hindi kawasang pang-uusig mula sa mga kulto na nais pabulaanan ang mga doktrina ng iglesia, lalong-lalo na ang pagka-apostol ng kanyang kapatid na Arsenio. Isa si Pastor Art sa mga matatapang na naging tagapagtanggol ng doktrina sa gabay at pagtuturo ng kanyang leader na si Apostol Arsenio, na gumiba ng mga maling aral ng mga establisyadong mga kulto at humiya sa pinakamagagaling na mga debatedor ng kanilang panahon. Sa bawat tagumpay sa debate ng ika-4 na watch, maraming kaluluwa ang naligtas at nakasumpong ng kaligtasan. Kasabay nito ay pinangunahan niya ang pagpapatayo ng unang gusali ng iglesia kung saan ginanap noong 1976 ang kauna-unahang National Convention ng ika-4 na watch. Nang akala niya at ng mga kapatid na magiging bating siya habang buhay, ipinagkaloob kay Pastor Arturo ang katuwang ng kanyang puso at katulong sa ministeryo. Disyembre 1983, siya ay ikinasal kay Pastor Lily Cruz sa edad na 45. Sila ay biniyayaan ng 4 na anak na sina Abigail Faye, Arturo Jr., Eunice at Rachel. Sa taon din yon ay ginampanan niya ng pinakamabuti ang kanyang ministeryo bilang head pastor sa PMCC, ika-4 na watch, Main Church sa Marikina, hanggang taong 1973. Naging karanasan niya ang mabungang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatayong lokal sa dakong ito. Saksi ang buong iglesia kung paano niya ipinakita ang kanyang pag-ibig at dedikasyon sa paglilingkod. Kaya naman ang pagtatayo ng iglesia sa Marikina ay naging matagumpay. Dinatnan niya sa Marikina ang papalagong gawain ng Diyos sa isang maliit at payak na kapilya na noon ay naging tampulan ng paghamak at pag-uusig ng mga kapitbahay nito. Di kalaunan ay kanyang pinangunahan ang building construction na unti-unting nagsaayos at nagtayo ng kapilya hanggang sa ika-5 palapag nito. Hindi lamang ang gusali ang pinalagong mainam ng Diyos. Mula sa ilang kapatid, iniwan ni Pastor Art at Pastor Lily ang Marikina Local Church
ng may humigit kumulang 2,000 na mananamba. Taong 1,973, si Pastor Art kasama ang kanyang buong pamilya ay nadestino sa Malagasang Imus, Cavite. Ang baryong ito ay may malaking bahagi sa ministeryo ng Sugong Apostol, kaya naging pagpapasiya nilang mag-asawa na gawin ang kanilang pinakamabuti na itayo ang bantayog ng Diyos at parangalan ang sinimulang ministeryo ni Apostol Arsenio sa dakong ito. Ang kapilya sa Malagasang noon ay napakaliit lamang, subalit ang kanyang pagsunod at katapatan sa ministeryo ng apostol ay nagbigay sa kanya ng tapang, lakas ng loob at inspirasyon na umasa sa pangako ng Diyos. Agad namang tumugon ang Diyos, at tumugon ang Diyos, at lumago ang bilang ng mga mananampalataya mula sa 200 hanggang halos 1,500 na mga miyembro sa kasalukuyan. Sa baryong ito din lumago ang pinakamalaking sangay ng Maranatha Christian Academy na nagsimula sa 200 mag-aaral na ngayon ay mayroong mahigit kumulo lang ng 4,000 enrollees. Ang pag-aari din ng iglesia sa dakong ito ay lumago ng dikawasa mula sa maliit na lupain na yon ay ekta-ektaryang lupain at matatayog na gusali ang nagagamit sa gawain ng Diyos sa lugar na ito. Gayon din, sa kanyang pangunguna, nabuksan ang gawain ng Diyos sa lahat ng bayan sa lalawigan ng Cavite. Sa lahat ng ito, ang mag-asawa ay nananatiling tapat sa pagkakatiwala ng sugo ng Diyos sa dakong ito. Sa kabila na ang kanyang unang liguwahe ay Bisaya, si Pastor Art ay naging bihasa sa pangangaral sa Ingles, Tagalog at Cebuano. Isa siya sa mga magagaling na communicator sa iglesia. Ayon sa kanya, siya ay likas na mahiyain at timid, bunsod ng kanyang abang, kalagayang lumaki sa isang mahirap na pamilya sa isang maliit na baryo sa probinsya. Sa biyaya ng Diyos, ang kanyang mga karanasan bilang interpreter ng mga Amerikanong misyonero at ang kanyang educational background ay nakatulong sa kanya upang maging isang epektibong mensahero ng Diyos. Naging tagapagsalita siya sa mga programa ng iglesia sa radyo at telebisyon katulad ng Bible Connection. Kanyang buong pagmamalaki ding nakaharap ang mga matataas na tao sa lipunan katulad ng dating Pangulong Fidel V. Ramos, dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dating House Speaker Jose de Venecia, at iba pang mga senador, congressmen at mga gobernador upang isulong ang kapakanan ng iglesia. Buong tapang din niyang kinatawan ng iglesia sa mga congressional at Senate hearings bilang resource person kaugnay sa franchise grant ng ating radio station. Ang mga sakripisyo na iniyatang ni Pastor Art sa ministeryo ay sinuklian ng Diyos ng isang malaking pagkakatiwala. Taong 2006 noong siya ay mahalal bilang obispo ng iglesia at sa sumunod na taon, 2007, ay naitayo ang kauna-unahang pinakamalaking gusali ng iglesia, ang AATF Sports Complex. Isa sa mga tagumpay sa ministeryo ni Pastor Art ang pagkakatayo ng isang matibay na bantayog ng ating pananampalataya, ang Apostle Arsenio T. Ferriol Sports Complex sa baryo ding ito ng Malagsang. Mula sa pangitain ng Sugong Apostol, isinakatuparan nila Pastor Art at Pastor Lily na maitayo ang pinakamalaking indoor sports complex sa buong rehiyon ng Timog Katagalugan. Naging sentro ito ng mga gawain ng buong iglesia, ganun din ng mga political at regional affairs sa bansa. Ang ministeryo ni Bishop Art sa Cavite ay kinilala maging ng mga inauukulan sa pamahalaan. Itinuring siya na nakatatandang statesman sa siyudad ng Imus ng mga namamahala sa lalawigan na hinihingan ng payo at panalangin sa mahahalagang desisyon na kanilang ginagawa. Ang mga matataas na tao sa pamahalaan, katulad nila President Noynoy Aquino, mga noon ay senador na si Senador Dick Gordon at Mar Rojas,
Congresswoman Leni Robredo. At ilan pa ay napangaralan din ni Bishop Art nang siya ay ipatawag ng noon ay Governor Irineo Maliksi. Ang kanyang ministeryo ng pangangaral ay tunay ding pinagbunga ng Diyos. Mula sa kanyang mga pangangaral sa iba't ibang gawain ay nalatala ang 3 libro na Heartbeat of a Preacher. Habang lumalaon ang mga taon at maraming tagumpay sa ministeryo, ang kanyang pisikal na katawan naman ay nakaranas ng maraming pakikibaka. Maraming pagkakataon na halos siya ay bawian ng buhay dahil sa kanyang sakit sa puso. Si Pastor Art ay mayroong myocardial infarction, buhat sa heart attack na kanyang dinanas noong siya ay nagpapastor pa sa Marikina. Sa biyaya ng Diyos, ang kanyang malakas na pangangatawan ay bunga ng pagiging aktibo at paglalaro ng iba't ibang sports katulad ng jogging, lawn tennis, swimming, table tennis, at open sea diving simula noong kanyang kabataan bukod sa pagko-construction sa bawat lokal na kanyang napupuntahan. Waring inihanda ng Diyos ang kanyang katawan upang pagtagumpayan ang maraming hamon ng kanyang sakit sa puso. Taong 2019 habang nagmemenasahe sa isang worship service ng US District Leaders Conference sa kapilya ng South Bay, bigla na lamang siyang bumuwal sa gilid ng pulpito. Agad na sumaklolo sa kanya ang mga nurses na nasa kongregasyon noon habang ang ilan ay maagap na tumawag sa siyam isa-isa. Higit sa lahat, ng oras ding yon, ang mga kapatid ay lumuhod at nanalangin ng may pagtangis upang mamagitan sa kanyang buhay. Matapos ang ilang minuto ng cardiopulmonary resuscitation, ay bumalik ang pulso ni Bishop Art. Kasabay noon ay dumating kaagad ang mga emergency responders at isinugod siya sa pinakamalapit na ospital. Matapos ang 3 araw, nailabas siya sa ospital at mahimalang nakalakad na muli. 1 buwan siyang nagpalakas sa mabuting pangangalaga ng mga manggagawa, mga elders at mga kapatid sa US District sa pangunguna ni Bishop Jonathan at Presbyter Marites Ferriol. Sinigurado nila na hanggang makauwi ay malakas at ligtas na si Bishop Art mula sa anumang banta sa kanyang kalusugan. Anya, akala ko hindi na ako makakauwi ng buhay. Sa sama-samang panalangin ng iglesia ay nanumbalik ang lakas niya at nagsimulang mangaral ulit matapos lamang ang 1 buwan. Tunay ding pinagpala ang personal na buhay ng mahal na obispo. Sa biyaya ng Diyos, lahat ng kanyang 4 na anak ay sumunod sa kanyang mga yapak sa full-time na pagmiministeryo 10 ng kanyang mga manugang. Nang siya ay mag-asawa ng 45 anyos, akala niya at ng mga taong malalapit sa kanya na hindi na niya makikitang lumaki ang kanyang mga anak. Ngunit higit pa ang ibinigay sa kanya ng Diyos. Pinagkalooban pa siya ng Diyos ng biyaya na makitang lumaki ang kanyang mga apo. Sa biyaya at habag ng Diyos, nagkaroon siya ng 8 apo na kanyang kagalakan sa paglilingkod. Bunsod nito, nabuo ang kanyang mensahe tungkol sa third-generation Christians. Tunay na ibinigay ng Diyos sa kanya ang nasa ng kanyang puso at mga bagay na hindi niya inasahang. Matatanggap niya, taong 2020 habang ang buong mundo ay sinasalanta ng COVID-19 pandemic, ang pagnanasa ng mahal na Bishop Art na mangaral at magturo ay gayon na lamang. Bagamat nalilimitahan ng distansya, tuloy-tuloy na nagturo at nangaral ang obispo sa pamamagitan ng mga Zoom meetings. Ang lahat ng kanyang pangangaral sa mga gawain, pangangaral at pananalangin sa mga may sakit, maging pagtuturo sa mga ministro, ay nagpatuloy sa online platform mula sa kanyang library. Sa mga panahong ito ay nabuo sa kanya ang mga bagong mensahe ng Diyos na siya namang nagpalakas at nagpatibay sa mga kapatid sa kabila ng dinaranas na delubyo ng sanglibutan. Gayon din, sa mga panahong ito nagsimula ang kaniyang pagtuturo sa online platform sa Na Overseers Hour, kung saan itinuturo niya sa mga ministro at mga kapatid ang mga distinctive na doktrina ng ika-4 na watch.
maging ang mga makabibliyang perspektibo sa mga current events sa sanglibutan ngayon. Lumipas ang ilang taon, nakita ng mga doktor sa kaniyang puso ang mga bara na nagpapahina sa kaniyang katawan. Noong 2023, sa kaniyang ika-85 kaarawan, ay sumailalim siya sa triple heart bypass procedure sa Maynila. Ang buong iglesia ay nagkaisa sa panalangin at pag-aayuno para sa matagumpay na procedure, ganun na lamang ang matamang pagsubaybay at paggabay sa panalangin ng sugong apostol sa kaniyang kalagayan bagamat siya noon ay nasa ibayong dagat. Sa biyaya ng Diyos, sa kabila ng kaniyang edad, natapos ng matagumpay ang 9 na oras na operasyon sa kaniyang puso. Matapos ang 1 buwan ay nanumbalik muli ang kaniyang lakas at naging tuloy-tuloy ang pagbuti ng kaniyang kalagayan. Sa kabila ng mga hamon sa kaniyang kalusugan, bunsod ng kaniyang edad, ay hindi mapipigilan ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang ministeryo hanggang sa ngayon. Tunay na ang mga biyaya ng Diyos ay sunod-sunod na dumating sa buhay ni Bishop Art. Ang lakas at buhay na kaniyang inilaan para sa paglilingkod ay sinusuklian ng Diyos ayon sa kaniyang mabubuting gawa. Nito lamang taong 2023, siya ay na-ordain bilang kauna-unahang Archbishop ng Iglesia. Ang katungkulang ito na iniatang sa kaniyang balikat ay lalong nagdulot sa kaniya upang higit na magpakumbaba at sumunod sa sugong apostol. Ang lahat ng mga biyayang ito ay higit na nag-aakay sa kaniya upang sa kaniyang natitirang lakas ay lalo pa niyang maipaglingkod sa Diyos ang kaniyang buhay.